Dekada 90 nang ginulat ng bulkang pinatubo ang Pilipinas at ibang karatig bansa sa naging pagsabog nito. Pinakamalaking naapektuhan ang gitnang Luzon. Mahigit sa kabuang sukat ng lalawigan ng Pampanga ang nilamon ng lahar. Ngunit sa kabila ng pinsalang idinulot nito, silipin natin ang kwentong nakakubli rito. Ako po si Reg Gujamat kasama ng aming buong grupo. At ito ang kwento ng Batong Mete. Alas 4:30 na ng umaga, ganito kami kaagang gumising ng aking buong grupo upang saksihan ang pagsisimula ng paghahanap buhay ng mga magbabatong mete. Samahan niyo kami. Malubak na po yung ating dinadaanan dahil po sa ang dinadaanan po natin ay talagang lahar na po ito. Madilim dahil walang ilaw at kuryente. Kasama ang aking grupo, tinahak namin ang lugar kung saan matatagpuan ang aming subject na si Mang Rodolfo. Sa pagkakataong ito, sinamahan ko siya patungo sa lugar ng kanyang hanap buhay na iilang hakbang lang mula sa kanilang tahanan. Sa kabila na malamig ang panahon, hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy niya ang kanyang paggawa. Hindi pa man sumisikat ang araw, narito, nagsisimula na magtaga ng mga batong mete si Tatay Rodolfo. Ang batong mete ay hango sa salitang Kapampangan na ang ibig sabihin ay batong patay, samantalang magbabato naman ang tawag sa mga taong nagpupulot, nagbibistay at nagtataga ng mga bato bilang kanilang hanapbuhay. Ngayon po ay susubukan ko kung papaano yung proseso po ng trabaho nila na pagbibistay ng mga bato. Kuya Rodolfo, subukan ko po . So una po ay, anong tawag sa paggaganto kuya? Bareta. Bareta po. Pagbabareta daw yung tawag dito. So, pagka nalaglag na po yung buhangin, ay papalahin ko na siya. Tama po ba ako Kuya Rodolfo? Ano? So tignan nyo po yung proseso ng pagpala. Pagkatapos ay sasalin siya dito. At kung makikita nyo po, nalalaglag dito yung malalaking bato. At sunod naman yung mga katamtaman at yung buhangin nga. Ipakikita ko po sa inyo, ito na po yung pinakabuhangin. Ito naman, yung mga gamunggo na bato. Ito naman pong nasa unahan, ay yung mga tinatawag natin ko yung rumble. Mga rumble na bato. Maliliit yung mga bato, pero mabigat. Kung tutuusin mo sa isang bata, mabigat. Pero kung kagaya sa edad ko po, sanayan na lang. Pagkatapos ko pong isalin yung mga rumbled nga na bato na tinatawag po nila Kuya Rodolfo, ngayon naman ang isasalin ko ay yung mga gamunggong bato na tinutukoy nila na kasing liliit nga ng mga buto ng munggo. Ganito yung trabaho nila araw-araw mula umaga hanggang gabi. Sa kabila ng kanilang pagbibistay ng mga bato upang maging buhangin sa paggawa ng isang kompletong bahay. Taliwas naman ito sa kalagayan ng kanilang sariling katulungan, Kenny sa Pampanga. Sa aming paglalakad-lakad, maraming naikwento sa akin si Mang Rodolfo. Doon ako nagkaroon ng pagkakataon upang matanong siya ng mga personal na bagay. Naibahagi niya rin sa akin na kung sakaling mahina na siya. Mahina na ako. Iiwan ko na lang sa mga anak kong panganay. Yun, para siya na magpuno sa kakulangan namin. Kakulangan ng mga maliit kong anak. Tinatanaw ni Mang Rodolfo ang hinaharap ng kanyang pamilya. At siya'y naninindigan na basta kapiling ko yung mga anak ko, pamilya ko. Hindi na ako magdadayo sa iba. Mula sa kanyang mga anak kasama ng kanyang buntis na asawa. Mahirap man ang buhay, ngunit tulong-tulong ang pamilya ni Mang Rodolfo na maitawid ang kanilang buhay sa araw-araw. Sa akin naman, di balik yung maghirap, pati yung anak ko maghirap. Basta wag lang silang magnakaw, wag
ako magnakaw kayo, basta may makain kami, magtrabaho kami ng marangal. Bilang ama ng tahanan, si Mang Rodolfo ay hindi bibitaw sa gulong ng palad at patuloy na haharap sa pagsubok ng buhay. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Mang Rodolfo ay naagaw ang aking atensyon ng isang matandang lalaki. Baka sa kanyang muka ang pagkahapo at mga linyang simbolo marahil ng maraming taong pagtahak sa buhay. Nagpasya ako na magtanong-tanong at nalaman kong siya si Mang Nicanor Camacho. 59 na taong gulang, isa ring magbabato. Napag-alaman ko rin siya'y nagtataglay ng sakit sa balat, kung kaya't marahil siya'y balot na balot kong manamit. Hindi naging hadlang kay Mang Canor ang katandaan at karamdaman, na sa kabila nito ay patuloy pa rin niyang itinataguyod ang kanyang pamilya. At may sakit, sige. Gawa ka ayaw kung titigil ako. Pag mangingin ang katawan ko, lalo na mabibilis ang buhay. Pinagsisawa ng pati mga bata, hindi ko nakuha na gusto. Siya man ay isang mamamayan na may kahilingan din sa pamahalaan dahil sa kanyang kalagayan. Wala akong masasabi kung meron tutulong, mas maganda. Sadyang ang mga Pinoy ay masayahin na sa likod ng hirap na dinaranas ay nakakuha pa rin humiti ni Mang Canor. Kasabay ng sakit ng sugat ni Mang Nicanor ay siya namang paghapdi ng damdamin ng batang si Jerome, na sa kanyang murang edad ay isa na siya sa pumapasa ng responsibilidad ng kanyang pamilya. Sa aking pakikipag-usap kay Jerome, napagtanto ko kung gaano ako kapalad sa kalagayan ko sa buhay. Kung biyahe, nakakasampung biyahe po. Kung madalang lang, 2. Paano pag walang biyahe? Wala po, tinitiis po na hindi kumain. Kung nagkasakit sa mga magulang ko, gusto po na makatulong, hindi po kami makatulong. Dahil po sa hirap ng buhay. Kaya gusto po na mag-aral. Wala po kami pang-tuition. Wala po akong kasama pag gusto. Napapaiyak na po ako. Punta na lang po ako sa ilog. Dako na lang po sa pagbabati ng sakit ng loob. Tulog kong isipin na sa kabila ng pagtsatsaga at pagsasakripisyo ni Jerome upang makatulong sa kanyang pamilya ay di pa rin maiwasang maisahan siya dahil sa kanyang batang edad at kakulangan sa pinag-aralan. Naantig ako nang nakita kong lumuha si Jerome. Humanga ako sapagkat sa ganong edad ay marunong na siyang pagpahalaga para sa kanyang pamilya. Kasabay ng pag-ibog ng araw ay panibagong pag-asa para sa pamilya ni Mang Nicanor, ni Mang Rodolfo, ni Jerome, at sa mga susunod sa nilang kanyan. Na sa kabila ng hirapan ng buhay, nananatili pa rin sa kanilang puso ang mabuhay ng marangal, magpahalaga sa kanilang pamilya, at patuloy na maniwala sa kasabihan habang may buhay ay may pag-asa. Tutusin, walang pinagkaiba ang mga tahanan mula sa syudad at dito sa Pampanga. Na tayo bilang mga Pilipino ay matutong magpahalaga sa mga biyaya at pagpapalang natatamo natin sa araw-araw. Magpasalamat tayo sa mga pinagkakalog sa atin. Makontento tayo sa kung ano ang mayroon tayo. Higit sa lahat, maging ulirang mamamayan tayo para sa ating bansa. Ika nga rin sa Pampanga, batong method kung tawagin. Buhay nila,